Good day, everyone. My name is Matthew Nepomuceno, an educator and an education advocate. My wife and I moderate this Facebook page called Podcast, which serves as a learning platform on various topics and themes. The midterm elections for 2025 draws nearer by the day, and we believe that as educators, we have the social responsibility to provide helpful and factual information about candidates, particularly those with limited reach. Today, we are honored to have our guest, who is one of the senatorial aspirants, Attorney Angelo De Alban. Attorney De Alban, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, magandang araw, Sir Matthew. Nakikiisa tayo sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayon. Salamat po, sir. Sir, para po dire-diretso po tayo, ang una po nating tanong ay basic lang po. Paki-introduce niyo po ang inyong sarili, pangalan niyo po, kung gusto niyo po yung mga personal information kagaya ng family, siguro pwede niyo po isama education background, work or career, leadership or governance background. Anything, sir, na parang kumbaga job interview, how would you introduce yourself, attorney? Ako po si Attorney De Alban, isa po akong abogado for 17 years. Litigation lawyer po ako. Ibig sabihin, araw-araw po ako sa korte halos dahil may mga kliyente tayo na ipinagtatanggol natin. Isa din po akong guro sa University of Santo Tomas. Ang itinuturo ko po dyan for the last 16 years ay mga law-related courses at political science related courses. Kaya nakikita ko na ang aking kaalaman at ang aking kakayahan ay nagbibigay sa akin ng opportunity or lakas ng loob na magsilbi o maglingkod bilang senador sapagkat ang pagiging senador po ay gumagawa po ng batas ang trabaho niyan. Hindi po yan namimigay ng relief goods o Correct. ng pera. No? Yan po ay nagbabalangkas po tayo ng mga batas. Yeah. Pangalawa, yan din ang posisyon po ng senador ay nagra-ratify ng mga treaty kaya dapat may kaalaman po yan sa international law. Isa rin po yan sa tinuturo ko sa University of Santo Tomas. Alam natin ang mga principles ng international law. Pangatlo, magiging impeachment judge po ang mga senador at hindi lang po ito patungkol sa nangyayaring impeachment ngayon, kundi sa mga susunod, no? Kaya dapat ang isang senador ay marunong sa ebidensya, pagkilatis ng ebidensya, at yan po ay ating ginagawa pag tayo ay nasa korte. At ang pinakamalapit sa aking puso ay isa po akong advocate ng mga children with special needs. 2008 pa po yan. Okay. 2008, nagtayo po ang aking pamilya ng school, St. Philomena School sa Bulacan. Kami po ay nag-offer ng special education for children with special needs. In fact, kami po ang number one, pinakaunang private school niyan sa buong Bulacan na nag-offer niya. Nung una, masaya kami dahil kami ang una. Mm. And then we realized, oh my God, 2008, kami pa lang ang una. Oo, That oo. means, Masyadong huli na. before us, wala. Mm, Masyado nang huli. So, dyan nag-umpisa yung active na advocacy namin. We mm, raise awareness, no, sa children with special needs, yung mga pangangailangan nila, and persons with mm, disability. mm, 2017, nagkaroon ako ng pamangkin na mm. mayroong cerebral palsy and Okay. autism. Yung nag-iisang anak ng nag-iisa kong kapatid na babae, Mm, meron siyang cerebral palsy and mm, autism. okay. Bukod pa doon, may mga pinsan ako na meron anak na may autism. Kaya Okay. talagang lumapit ng lumapit sa amin. Mm, Tumindi ng tumindi ito. So dyan namin nakita yung kakulangan ng mga accessibilities sa Pilipinas mm, at yung mga kakulangan din sa batas. So mm, itong tatlong ito, itong pagiging abogado ko, mm, pagiging guro at mm, pagiging advocate ng children with special needs and persons with disability, ito yung nagpatibay mm, sa akin ng lakas ng loob ba na mm. tumakbo. And meron akong dalawang anak, Sige po. si Lucia at saka si Lumina, Mm, 6 years old and 3 years old. Ang wife ko ay housewife, siya yung tumutulong sa akin sa pagpapalaki sa kanila. mm. Salamat, sir, sa napakalinaw at napaka-comprehensive na introduction niyo po sa sarili niyo. At malinaw po yung pagkakasabi niyo, teacher, lawyer, advocate ng children with special needs, people with special needs in general. So,
Yun po yung maganda sa mga pag-introduce, no? Meron talagang malinaw na plano, may malinaw na plataforma. Salamat po, sir, doon. Pangalawa ko pong tanong, medyo nadaanan na po actually medyo nadaanan nyo na po kanina, no? Parang uulitin lang po natin. Ano po yung naging rason nyo sa dami ng, kagaya po niyan, kayo po isang profesor na 16 years, tama po ba, sir? 16 years Yes, na sa professor, University opo, of Cebu, sa yes. UST. So, kumbaga, may maayos naman po kayong trabaho, abogado kayo, litigation lawyer, meron po kayong school. Bakit pa po kayo tatakbo sa Senado? Bakit pa po kailangan magiging senador kayo kung kagaya po ngayon, nakakatulong naman na kayo sa mga children with special needs? Bakit kailangan pa po tatakbo pa kayo sa Senado? Una, ako, ito walang halong pambobola ito talaga, Mm, no? Naniniwala kasi talaga ako na bawat Pilipino, as in kahit sino, meron siyang obligasyon na mm, magsilbi sa bayan, no? mm, Sabihin niyo naman na napakabolero mo ng, pero hindi, totoo, ever since. Iba kasi yung pananaw ko sa existence natin eh. mm, I believe that we exist to serve other people, mm, no? And kasama na diyan yung pagkuha natin ng mga pro bono cases. So mm, nakita ko ngayon na may kakayahan ako at kaalaman to to share sa ating bansa at nakikita ko ito sa pagiging senador. Ang tingin ko kasi sa position ng senator ay hindi siya position of promotion. mm, Nakikita ko siya as position of responsibility. No, yung mm. iba kasi sasabihin nila, magkumpisa ka muna sa konsehal, Oo tapos nga. magiging mayor ka, Oo. and then congressman, and then mag-governor, at saka ka magiging senator. Hindi po Oo. ganun kasi kapag ganun ang pananaw mo, ginagawa mo siyang promotion. No? Mm, Nagsisilbi ka sa pagiging konsehal para maging mayor ka, mm, para maging board of member ka, para maging governor ka. Hindi po mm, ganun dapat. mm, Kung titingnan po ninyo ang sangay ng ating pamahalaan, ginawa po ang specific positions to serve. So iba ang trabaho ng senador, iba ang trabaho ng district representative, iba ang trabaho ng presidente. mm, Kaya hindi po dapat natin ito tinitignan na mm, promotion. Ako po, mm. ang aking kakayahan at kaalaman ay pasok po doon sa skill set ng senador. Okay. No, sabi ko nga Mm, po kanina sa paggawa ng batas, mm, sa pag-ratify ng treaty, mm, sa pagiging impeachment judge. mm, So, yung aking desire to help and to serve, mm. papasok po doon sa kakayahan at kaalaman. Tapos pangalawa, itong pinaka-importante, nakikita ko po yung komposisyon ng Senado ngayon ay napaka-disappointing. Totoo So naman. it is also my obligation to inspire people. Mm, mm, Bakit inspire? Kasi nakikita natin magkakapatid, no? Yung isa mag-ama ba, magpinsan, mm. magkapatid, in Magnanay. other words, magnanay, no? Magkakamag-anak sila. So nawawala yung element ng independence ng Senado. And second, yung competence ba ng mga tumatakbo doon, puro mga for popularity lang, Correct. no, dahil sikat lang, no. So sabi ko, yung composition na to medyo hindi na maganda for future leaders, Mm, no. That is why sabi ko, medyo may pagbubuhat ng konting bangko. mm, Pero siguro naman ay kahit papaano dahil ako ay isang abogado at guro, I can mm, inspire future leaders na ito dapat yung qualification ng mga mm, gumagawa ng batas. mm, So kung hindi nila alam ang batas, paano sila makakagawa ng batas? So mm, dapat kung sino yung may alam at kakayahan sa paggawa ng batas, sila yung mauupo. Hindi mm. dahil sa popularity lang. Apo. So yun yung aking main reason. Apo. Obligation to serve and Mm. obligation to inspire people. Okay. Thank you, sir. Talagang halatang abogado kayo. Talagang straight to the point, malinaw, mabilis. Ayun po. At saka Thank talagang you. comprehensive. Salamat po. Number three na tanong, sir. Ano po yung, syempre, madami po kayong plataforma siguro or naiisip na mga gagawing ipaprioritize if ever you got the position sa Senate. Ano po yung parang top 1 to 3 lang? Kung meron mang top 1 to 3 na masasabi niyo pong top 3 platforms na talagang ito yung ipaprioritize nyo kapag kayo nahalal na senador. Alright. Yung top 3 ko would be, kayang-kaya itong pagsabay-sabayin kasi Mm, data lang ang kailangan dito. mm. Pinakauna, yung tataasan ko yung, I will really work hard na taasan yung pondo ng ating husgado. Bakit? Okay. Because the judiciary is the only constitutional, legal, and feasible way to defeat corruption, Mm, stop criminality, mm, and instill peace and order. mm, Lahat ng investigation, no? Lahat ng investigation sa Senado, sa Kongreso, no, mm, sa NBI, sa police, sa ombudsman,
lahat yan babagsak sa korte. Ang Mm. problema natin ngayon, kakaunti ang ating courts, kakaunti Okay. ang ating mga judges. Okay. That is why mabagal ang takbo ng kaso. So ang mga Okay. tao, nawawalan sila ng gana na magdemanda, ginagamit na lang nila yung kamay nila para maghiganti, no? O Mm. kaya tumatakbo sila sa social media, no? Mm. And Mm. ginagamit sila sa social media exploitations ng Mm. mga influencers. So ang nangyayari, lalo silang napapasama kasi bumabagsak pa rin sila sa korte. Pero napakinabangan na sila. Nasubukan na rin natin ng extrajudicial measures katulad Mm. ng pagpatay ng walang due process o di Mm. kaya naman yung susugod ka sa bahay o di Mm. kaya naman magkakaroon ng road rage. Mm. Bakit? Kasi tinatamad yung tao na magdemandahan. Mm. Bakit? Kasi kakaunti ang mga courts. Hindi kasalanan ng mga judges yan kung bakit matagal sila magdesisyon. Kasi overloaded Mm. ang mga courts natin. Araw-araw ako sa korte. Mm. Understaffed sila Mm. kasi walang pondo. Mm. So may mga judges na nagtatrabaho sa Quezon City pero pinapadala pa nila sa Olongapo. No, ganun Mm. kakaunti ang mga judges natin. Mm. Pero Quezon City, within Metro Manila alone, Mm. Quezon City pero hinihiram ng San Juan. San Juan Okay. City na, Quezon City na, naghihiraman pa sila ng judge. Mm. So yung mga cases tumatagal kasi kulang sa mga judges. So yan Mm. yung gusto ko. Yung pagtaas naman ng pondo ng judiciary, hindi naman yan para sa sweldo nila. No, it is for the creation of courts and Mm. hiring more judges para Mm. mapabilis. Pangalawa, kailangan natin amyenda ng family code. Bakit? Kasi may pagbabago tayo sa society natin, no? Remember yung Civil Code 1950 yon. Inamend siya ng Family Code which is 1987. 2025 na, almost 38 years. Mm. So from Civil Code 27 years 1987, it's high time to revise the family code. Maraming Mm. pagbabago sa ating society, Mm. no? Of course, from the get-go, sasabihin ko na I'm not in favor of same-sex marriage Mm. and divorce. But there are circumstances na pwede nating maprotektahan ang kanilang karapatan na ipasok sila sa family code. Mm. Lagi nila akong tinatanong, are you in favor of the SOGI bill? Sabi ko, Mm. no, because SOGI bill is a reverse discrimination. Mm. Sa kultura ng Pilipinas, lalong pag-iinitan ang mga bakla at tomboy at ang mga trans at ang mga Mm. bi kung bibigyan natin sila ng kanilang sariling batas. Lalo silang pag-iinitan. Bakit hindi natin sila ipasok sa family code? We treat them as equal human being and Mm. give them human rights consistent with their human dignity. Sa Mm. nakikita ko, example, no? Ang ganda ng example dito sa Quezon City. Yung right to care. Halimbawa, mag-partner, dalawang bakla, Mm. isa na ospital, Mm. hindi pwedeng pumirma yung kapwa niya, kapartner niya na bakla kasi hindi naman siyang ni-reskin. Mm. Pero sa Quezon City, may right to care sila, Mm. pwedeng pumirma yon. Mm. Hospitalization, ano naman ang masama doon? As a Mm. human being, Right. consistent with their human dignity, dapat Mm. someone has to take care. Yung Right. mga ganung bagay. At Mm. sa ating mga kalalakihan din, ano? Mm. Halimbawa, dalawang tomboy, Mm. nag-away, may vowsy dyan, violence against women. Mm. Pag ang babae, binugbog ng asawa o boyfriend, Mm. may violence against women. Pero Mm. kapag ang dalawang bakla nag-away, Mm. wala. No, Okay. ordinary physical injury lang. O kaya kapag ang lalaki binugbog ng asawang babae, Mhm. wala rin yan. Walang vowsy yan kasi wala namang VAMC, wala namang violence against men. Mm. So Mm. dapat equal ang protection. Mm. Yun yung sinasabi ko kasi lumalaki na rin ngayon yung sitwasyon na yung lalaki yung binubugbog ng misis. Maniwala ka, hindi. No, at Yeah. across the board galit tayo sa violence. Oo. Therefore, violence knows no gender dapat. 'Di ba? So dapat hindi porket babae ka, hindi porket tomboy ka, hindi porket bakla ka, hindi porket lalaki ka, pwede kang manakit. Bawal 'yan. Mm. Kaya Mm. sabi ko kailangan amyendahan natin ang family code. Mm. At Mm. last, na pinakamalapit sa puso ko, yung children with special needs and persons with disabilities. Mm. Kailangan nila ng free therapy and developmental assessment. Sasabihin Mm. ng iba, nako, ayuda na naman yan. No, this Mm. is not ayuda, no? Because, remember, no, ang children with special needs and persons with disabilities, these are taxpayers. Mm. Through VAT, yeah, Mm. value-added tax. Mm. Every time they buy no, Mm. milk, stroller, Mm. or services, Medicines, they no? yeah, nagbabayad sila ng value-added tax. So, hindi ito yung tambay lang sa kanto na nanghihingi ng ayuda. Mm. Pero ang masakit dito, pag kasi ginawa mong ayuda ito, itong free therapy and developmental assessment, aasa sila
no, sa politiko tuwing election. Hindi kita bibigyan ng free therapy kasi hindi mo ko binoto. Yung Mhm. lugar nito hindi bumoto sa akin. So Mhm. dapat gagawa tayo ng batas. Magna Carta for Children with Special Needs, no, Mhm. i-amend natin Magna Carta for this of yung mga disabled, no, Mhm. para comprehensive siya, Mhm. automatic lalabas yung benepisyo. Mhm. Kahit na kakampi mo yung mayor or Mhm. governor, lagi ko nga sinasabi, ang taxpayer hindi dapat nagmamakaawa sa serbisyo. Mhm. Kasi kapag nailagay mo yan sa batas, whether you like it or not, lalabas yan. Parang senior citizens discount, di ba? Mhm. Mayaman, mahirap, kapag senior citizen ka, meron kang discount. Dapat Correct. ganito rin, no? Kung Mhm. sino yung nakakaupong mayor, mayroong therapy and developmental assessment. Lalo na ngayon, World Autism Awareness Month ngayon. Mhm. Nakikita natin, nagsasalita yung mga developmental pediatrician, yung mga psychologists, yung mga guidance, no? Yung mga mom and dads, yung mga awesome parents, nakikipag-consultation kasi ako sa kanila at Mhm. talagang kulang na kulang sa therapy and developmental assessment. Right now, mga nasa 1 million ang children with special needs sa Pilipinas. Yan yung diagnosed. Paano yung wala? No, ang dami kong kakilala na humihingi ng tulong sa akin, hindi diagnose yung anak nila. So, yung awareness ba, kasama dyan yung dapat alam natin ang diagnosis ng isang bata. So, yan ang kailangan natin ma-institutionalize into a law. Mhm. Okay. Maraming salamat po. Malinaw yung tatlong programa. Number one, judiciary. Number two, yung, ano nga po yung number Family two? code. Yung sa family Sa code, family yeah. code. Number three, yung sa Children with with special special needs and needs. Okay. Salamat disabilities. po. So, pang-apat na tanong po, na karugtong naman talaga itong mga tanong na to, no? Bakit naman po namin kayo iboboto? Merong nasa 64 o 65 na mga senador na kandidato sa pagkasenado. 12 lang ang pipiliin namin. Bakit naman namin isasama sa 12 namin si Attorney De Alban? Ganito lang po yan, no? Ang aking pong ino-offer ay hindi popularity, Mhm. kung hindi solid platform. Mhm. Ako po ay may kakayahan at kaalaman. Kung makikita niyo naman po sa lahat ng interview, pinupuntahan ko just to spread awareness. Consistent po ang aking sinasabi. Kahit na sometimes nakakasakit tayo ng isang sektor, pero buo ang aking prinsipyo. Mhm. So kapag ang isang kandidato ay buo ang kanyang prinsipyo, may integrity siya. Mhm. Yan ngayon ang wala sa karamihan sa mga tumatakbo. Mhm. Wala silang integrity. Mhm. Bakit? Nakikita ninyo, political butterfly, no? Mhm. Lumilipat sila from one administration to the other. Or yung iba naman, mere popularity lang, no? Mhm. Ang maganda dito is yung advent itong social media age natin. We Mhm. can reach as many people as possible. Siguro kung nung 80s ito or 90s, wala akong chance na manalo. Mhm. Kasi yung awareness ba ng tao wala. Mhm. Pero ngayon may social media niya katulad ninyo mga Mhm. micro-influencers and Mhm. major influencers, no. Mhm. We can reach as many people as possible. That is why I'm asking people, please go for candidates with integrity. And I'm glad to say that wala akong bahid na corruption kahit na ano. Mhm. I do not belong to any traditional politics or politicians. Mhm. I'm not a member of any political dynasty. Ako lang po, sa alam ko ha, hindi ko alam kung merong mga ninuninuno ako. Pero ang point ko lang dito is I'm offering a genuine solution to real problems. Mhm. Ako lang po, kauna-unahan, you can check in the history of the Philippine elections, ako lang po ang kauna-unahang kandidato na nag-propose na taasan ang pondo ng husgado. Mhm. Mhm. Ako lang po yan. Opo. Bakit? Kasi ito lang ang solution natin sa problema natin sa Mhm. corruption. Mhm. The courts are the only entities that can convict Mhm. corrupt people. Mhm. No? Mhm. Tingnan nyo, ang taas ng corruption index sa Pilipinas, 114 tayo ata sa buong mundo. Pero ang courts natin 1% lang Mhm. ang sa national budget. Bakit? Ang laki ng discrepancy, di ba? Yung kinuhang pondo sa PhilHealth, inexpose yan ng Supreme Court, Mhm. 60 billion. Pero ang pondo lang ng buong judiciary ay almost 63 billion. So yung in-overnight nilang kinuha sa PhilHealth, katumbas na kagad yan ang pondo ng judiciary. Hindi nila pinopondohan ng judiciary, ako lang po yan. Mhm. Pangalawa, ako lang po sa buong ah,
sa buong history ng election, no, after the 1987, ang nagpo-propose, let us amend the family code Mm. to include the changes in society. Mm. Pangatlo, no, ako lang din po ang nag-o-offer ng genuine solution sa mga children with special needs and persons with Mm. disability. In other words, hindi po ako traditional politicians na sigaw Mm. lang po ng sigaw. Mm. Ako po ay nag-o-offer ng genuine solutions Mm. to real problems na nakikita natin ngayon. Maraming salamat, attorney. By the way, kanina nalimutan ko i-side comment, no. Salamat po dun sa information nyo tungkol sa ating courts. Bilang isang mamamayan na hindi naman ganun ka-informed sa ating legal judicial process. Hindi ko po alam na ganun. Yun pala yung rason kung bakit mabagal ang ating proseso dahil kakaunti pala yung ating court. So, may natutunan Yes. ako sa inyo ngayon, attorney. Thank you very much. Ang panglima ko pong tanong, ito maganda tong tanong na to eh. Bukod po sa sarili nyo, syempre, boboto nyo sarili nyo eh, di ba? Ah, Bukod po sa sarili nyo, sino po ang isa pang, o isa, dalawa, tatlo pang ibang senador na iboboto nyo at bakit? Marami akong pinag-iisipan ngayon. Mm-mm. Actually, pinag-iisipan natin sila Ma'am Heidi, Mhm. no? Na, na iboto natin. Pero syempre, hanggang wala pang May 12, hindi Mhm. pa tayo nakakasiguro kasi sa kanilang totoong hangarin, Mhm. no? At ang kanilang prinsipyo. Mhm. Pero isa sa mga kino-consider ko ay si Ma'am Heidi kasi Apo. katulad ko siyang independent, Mhm. no? At wala din po, hindi rin po siya galing sa traditional politics. Mhm. Hindi siya galing sa political dynasty. Mhm. At meron din naman kahit papaanong solid yung kanyang platform. Mhm. So in other words, sa kanyang pag-imbestiga, Mhm. sa akin naman po yung sa court. So Mhm. consistent po yung Okay. aming prinsipyo on the aspect of corruption. Mhm. Pero again, sabi ko nga po, until wala tayo sa May 12, Mhm. pwedeng magbago ang ating Mhm. mga pananaw, which is tama lang naman. Mhm. Yeah. Okay. Thank you very much po sa pagiging honest dun sa at pagiging parang candid dun sa sagot nyo na kino-consider nyo Mm. si Ma'am Heidi. Panghuling tanong ko na po ito, attorney. Ano po yung inyong message to the entire Filipino voters po? Sa mga kababayan kong botante, please, the internet is available to everyone. Social media is available to everyone. Please be active. Please research, do your due diligence na tinatawag, no? Mhm. Kailangan pong malaman natin kung sino ang mga kandidato iboboto natin. Huwag po tayong tamarin. Mhm. Ako po, hindi ko po hinihingi na ako lang ang iboto ninyo. Mhm. Kung meron po kayong mga napili ng iba, idagdag nyo lang po ako. Hinihingi ko, 12 naman po yan. Mhm. 12 naman po yan, hinihingi ko lang po na idagdag nyo si De Alban for Senator dahil po ang aking plataforma ay consistent at higit sa lahat ito po talaga ay malapit sa aking damdamin lalo na ang ating advokasya for children with special needs and persons with disabilities. Go for candidates with integrity and solid platform, hindi lang po yung mga popular. Isingit nyo lang po ako, numero 20 sa Senado. Yun. Maraming salamat po muli, Attorney De Alban, sa inyo Sir pong Matthew, Apo. thank you very much for giving opportunity to reach out to your audience. Apo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. To close this, please be informed that this interview recording is raw and unedited, and this is posted publicly with the permission of Attorney De Alban following the data privacy law. Thank you very much again for joining us, At and we pray. walang bayad to Apo, ha. walang bayad. Walang Oh, bayad. yon. Kasi yung ibang nag-i-interview ay nagpapabayad yan. Ganun ba? Yung, oo, Ah, itong interview namin with Sir Matthew, I haven't seen him prior this, no? Apo. Wala pa tayong pagkikita, hindi pa natin nakita isa at walang bayad ito. Yan, makikita nyo integrity na nag-i-interview Ay, dyan. salamat po. Hindi ko rin naman po kailangan at dahil meron naman po kaming maayos na trabaho ng asawa ko. Kaya hindi Ay, po namin. maraming salamat Maraming sa salamat ganyan. po. Opo, Thank you thank you sa po. advocacy ninyo ha, Sir Opo, opo. Matthew. Sige po. So thank you very much po ulit for joining us, and we pray that this material will be helpful for our voters. Maraming salamat po and God bless everyone. Thank Thank po you, sir. kayo, ingat po kayo. Salamat po, sir.